Kung lampas 60 ka na at mahilig bumiyahe, may mga bagay na hindi sinasabi ng airport airline. At kahit kami mismong flight attendants, pero dapat mo talagang malaman dahil totoo ito, hindi biro. Ang pagod sa airport mahaba. Ang lakad maingay, ang paligid at minsan parang maze. Ang bawat terminal pagdating SA eroplano siksikan, ang upuan malamig, ang cabin at sobrang tuyo ng hangin na parang disyerto tinitiis na lang ng karamihan lalo na ang mga seniors kasi polite. Sila at ayaw maging abala pero dito papasok ang stoic mindset sa biyahe. Hindi mo kontrolado. Ang buong sistema pero kontrolado mo kung paano ka maghahanda at paano mo aalagaan ang sarili mo at yan. Ang magbabago, SA buong experience mo, welcome back. Sa channel ako nga pala si Ricardo, 15 taon na akong flight attendant. At SA 15 taon na yon, hindi lang ako nag-serve ng drinks, nakita KO, ang lahat ang mga stress ng biyahe. Ang mga sikreto ng airline at ang mga opportunities na hindi alam ng maraming pasahero at kung may isang grupo ng travelers na sobrang bait, sobrang marespeto pero madalas naiiwan, na walang tamang impormasyon mga seniors natin. Yan kaya ngayong araw, hindi lang ako magkukwento, ibubunyag kayo sa'yo ang 15 critical tips na hindi sinasabi ng booking website, hindi ina-announce ng gate agent at hindi isinusulat sa ticket mo, pero pwedeng gawing mas komportable, mas ligtas at mas dignified ang susunod mong flight. Mga tips na pwedeng makaiwas SA sakit ng pahilo, dehydration, long walks at unnecessary stress. Mga tips na pwedeng magbigay sa'yo ng VIP shortcuts, free assistance at extra na tulong na karapatan mo, hindi pabor. Kung ready ka nang maging mas matalinong traveler kaysa dati, tara simulan natin. Part 1, Essential Physical and Wellness Prep. Ang katawan mo ay iba. Ang reaksyon kapag nasa eroplano ka lalo na dahil mataas, ang altitude at sobrang tuyo. Ang hangin sa cabin kaya ang paghahanda bago bumiyahe ay hindi lang tungkol sa pag-aayos ng maleta. Mas mahalaga ang paghahanda ng katawan para maging komportable, ligtas at hindi madaling mapagod sa biyahe. 1. Dehydration danger at paano ito labanan. Kapag nasa eroplano ka baka hindi mo napapansin pero ibang-iba. Ang hangin sa loob kumpara sa normal na paligid. Sa lupa sanay tayo sa 40 hanggang 60% humidity pero sa cabin 10 hanggang 20% lang mas tuyo PA kaysa sa disyerto ng Sahara. At kapag lampas 6 na PU ka na, mas mabilis kang ma-dehydrate, mas mabilis sumakit ang ulo, matuyo, ang lalamunan manigas, ang leeg at ang pinakadelikado tumaba o bumagal. Ang daloy ng dugo na pwedeng magdulot ng DVT, deep vein thrombosis. Dito papasok ang stoic principle. Hindi pwedeng ipagwalang bahala. Ang katawan ito, ang sasakyan mo sa buhay, kaya ano? Ang dapat gawin, una, huwag maghintay SA drink service. Hindi ito buffet na may scheduled na oras. Pwedeng tumawag, pwedeng mag-request, karapatan mo. Ang tubig, pangalawa, magdala ng empty, reusable bottle pagkaakyat at pag-cruising altitude. Lumapit ka sa flight attendant at sabihing, "Hi, could you kindly fill this with water?" Gagawin nila yan, mas gusto PA nila na isang refill lang ang kukunin mo kaysa paulit-ulit na iabot ng cup. Pangatlo, may rhythm. Ang pag-inom sa eroplano bawat 60 hanggang 70 minuto kahit hindi ka nauuhaw. Bakit? Dahil late sign. Ang uhaw, ibig sabihin dehydrated ka na bago mo PA maramdaman. Hindi ito tungkol sa pagiging demanding, ito ay tungkol sa pagprotekta sa sarili, lalo na kung may edad na 2 compression socks is non-negotiable. Maraming seniors ang inisip na ang compression socks ay para lang sa may varicose veins, 0 may medical condition. Pero ang hindi alam ng karamihan, lahat ng katawan ay nagre-react sa cabin pressure, kahit bata, kahit malakas. Kung healthy flight attendant nga na nasa 30s ay nagsusuot nito araw-araw, lalo na dapat ang pasahero na lampas 6 na PU, ano BA? Ang ginagawa ng compression socks, pinipigilan ang blood pooling sa binti, binabawasan ang pamamalas, pinoprotektahan ang circulation, pinabababa ang risk ng DVT. At ang pinakaimportanteng rule, isuot ito bago ka umalis ng bahay at huwag alisin hanggang hindi ka PA nakakaabot sa final destination. Hindi ito fashion statement. Hindi rin ito arte, ito ay preventive health measure. Kung may maliit na hakbang para maiwasan ang malaking problema, gawin agad. 3 medication, mishap luggage carry-on. Ito ang isa sa pinakanakakatakot at pinakakaraniwang nangyayari sa seniors na iiwan. Nalalagay sa wrong bag or nananakaw ang gamot. At kapag emergency, paano na? Tandaan, ang check-in luggage ay hindi katawan mo. Hindi mo hawak. Hindi mo bantay. Hindi mo kontrolado. Kaya ito, ang golden rule, essential medications is never ever sa check-in, dapat nasa carry-on.
maintenance medicine, emergency medicines. Inhaler, blood sugar tablets, heart medication, anything na kailangan mo within 24 to 48 hours at para mas safe. PA maglagay SA wallet ng maliit na papel na may nakasulat pangalan ng gamot dosage, schedule ng pag-inom, pangalan ng doktor optional. Bakit? Kung sakaling hindi ka makapagsalita due to panic stress or health incident. Ang listahan? Ang magsasalita para sa'yo bonus fact na hindi alam ng karamihan. Ang medically necessary liquids ay pwedeng kahit lampas 100 mililitro. Hindi. Yan kukunin ng TSA o airport staff, karapatan mo, yan makikita mo dito. Ang stoic lesson. Ang paghahanda ay respeto sa sarili. Or bathroom strategy, aisle seat priority. Alam nating lahat na habang tumatanda mas kailangan nating gumalaw, mag-stretch, mag-CR at umiwas sa discomfort. Pero ano? Ang madalas ginagawa ng seniors, tahimik, tiis, polite, ayaw abalahin ang katabi. Pero ang hindi nila alam, mas mahirap sa crew kapag nahihirapan ang pasahero. Kaya kung alam mong madalas kang tatayo, huwag kang pumayag na malagay sa gitna o window seat na parang nakulong ka upuan sa pasilyo dapat. Hindi ito luho, ito ay medical need. Kung hindi mo mabook online, walang problema, gawin ito bago ang boarding. Lumapit sa gate agent at sabihin, "Hi, I need to get up frequently for circulation. Do you have an available aisle seat? Usually I assign." Nila ito kadalasan for free, lalo na kung may available pangupuan. Hindi obligasyon mong magtiis. Hindi required na maging abala ang katabi mo at hindi mo kailangang magsakripisyo ng comfort. Dignity is a right. Hindi ka dapat mahirapan sa buong Flight 5. Mid-flight movement kapag naabot na ang cruising altitude at patay na ang seatbelt sign. Ito ang oras na inaabuso ng karamihan, nakatulog agad o nanood ng movie ng 2 oras nang hindi kumikilos. Pero para sa seniors, hindi pwede ang long immobility. Ang cabin pressure ay may physiological effect, bumibigat, ang circulation tumitigas, ang joints humihina, ang muscle activation tumataas, ang clot risk, kaya kailangan ng intentional movement. Ito ang exact routine every hour. Gawin ito 10 heel raises, 10 ankle circles clockwise, 10 ankle circles counterclockwise. Ito ang immediate benefits, pinapagalaw ang calf muscle body's natural blood pump, pinapabilis ang blood flow, binabawasan ang leg stiffness, pinoprotektahan ang puso at ugat kung steady ang pakiramdam mo, lumakad papunta sa gali. At kapag nasa likod ka na pwede mong kausapin ang crew, "Hi, would it be okay if I hold on to this while I stretch a little?" I assure you, mas gusto nila na nakikita kang ligtas kaysa bigla ka na lang manghina o manikip ang paa. Ito ang stoic lesson dito. Ang kalusugan ay choice na inuulit-ulit. Hindi ito isang malaking hakbang. Ito ay maliit na galaw. Bawat oras sa Part 1 PA lang makikita mo na hindi kailangan ng malaking pera, VIP ticket o special status para maging mas ligtas at mas komportable. Ang flight mo kailangan lang ng tamang paghahanda, tamang awareness, tamang paghingi ng tulong, dahil kahit hindi natin kontrolado ang turbulence, ang delayed boarding at ang dry cabin, air kontrolado mo kung paano mo po protektahan ang sarili mo at sa edad. Lampas 6 na PU, karapatan mong bumiyahe ng hindi nagsasakripisyo ng kalusugan. At Dignidade Part 2 Airport Navigation Hacks. Ito ang VIP shortcut. Sa totoo lang, ang airport ang pinaka nakakapagod na parte ng biyahe. Maingay, mahaba ang lalakarin at lahat nagmamadali. Nakakapagod ito kahit para mga batang crew. Pero sa mga simpleng tips na ito, mababawasan ang stress at ikaw ang uunahin sa proseso. 6 free wheelchair and escort assistance. Ang VIP shortcut na hindi sinasabi ng airport. Maraming pasahero, lampas 6 na po, ang nahihiyang humingi ng wheelchair assistance dahil iniisip nila na pang may sakit lang ito o baka isipin ng tao mahina na ako. Pero ang totoo, hindi mo kailangang maging PWD para gumamit nito. Ang service na ito ay libre, federally required, at para sa lahat ng passengers na mahirap maglakad ng malayo, madaling mapagod o may kahit anong discomfort sa paglalakad sa malalaking terminal. At kung senior ka, automatic na pasok ka sa criteria. Ganito ang proseso. Problema, gawin ito bago ang boarding. Lumapit sa gate agent at sabihin, "Hi, I need to get up frequently for circulation. Do you have an available aisle seat? Usually I assign." Nila ito kadalasan for free, lalo na kung may available pangupuan. Hindi obligasyon mong magtiis. Hindi required na maging abala ang katabi mo at hindi mo kailangang magsakripisyo ng comfort. Dignity is a right. Hindi ka dapat mahirapan sa buong Flight 5. Mid-flight movement kapag naabot na ang cruising altitude at patay na ang seatbelt sign. Ito
Ang oras na inaabuso ng karamihan nakatulog agad o nanood ng movie ng 2 oras nang hindi kumikilos pero para, say seniors, hindi pwede ang long immobility. Ang cabin pressure ay may physiological effect, bumibigat, ang circulation tumitigas, ang joints humihina, ang muscle activation tumataas, ang clot risk kaya kailangan ng intentional movement ito. Ang exact routine every hour. Gawin ito 10 heel raises, 10 ankle, circles clockwise. 10 ankle circles counterclockwise ito. Ang immediate benefits, pinapagalaw. Ang calf muscle body's natural blood pump, pinapabilis. Ang blood flow, binabawasan. Ang leg stiffness, pinoprotektahan. Ang puso at ugat, kung steady. Ang pakiramdam mo, lumakad papunta gali at kapag nasa likod ka na pwede mong kausapin, ang crew high, would it be okay? If I hold on to this while I stretch. A little, I assure you, mas gusto nila na nakikita kang ligtas kaysa bigla ka na lang manghina o manikip ang paa ito. Ang stoic lesson dito, ang kalusugan, ay choice na inuulit-ulit. Hindi ito isang malaking hakbang. Ito ay maliit na galaw. Bawat oras sa Part 1PA lang makikita mo na hindi kailangan ng malaking pera, VIP ticket o special status para maging mas ligtas at mas komportable. Ang flight mo kailangan lang ng tamang paghahanda, tamang awareness, tamang paghingi ng tulong dahil kahit hindi natin kontrolado ang turbulence, ang delayed boarding at ang dry cabin, air kontrolado mo kung paano mo po protektahan ang sarili mo at sa edad. Lampas 6 na piyo, karapatan mong bumiyahe ng hindi nagsasakripisyo ng kalusugan at Dignidade Part 2 Airport Navigation Hacks. Ito ang VIP shortcut sa totoo lang. Ang airport. Ang pinaka nakakapagod na parte ng biyahe, maingay, mahaba. Ang lalakarin at lahat nagmamadali, nakakapagod ito kahit para mga batang crew, pero sa mga simpleng tips na ito mababawasan ang stress at ikaw ang uunahin proseso, 6 free wheelchair and escort assistance. Ang VIP shortcut na hindi sinasabi ng airport, maraming pasahero lampas 6 na po ang nahihiyang humingi ng wheelchair assistance dahil iniisip nila na pang may sakit lang ito o baka isipin ng tao mahina na ako. Pero ang totoo, hindi mo kailangang maging PWD para gumamit nito. Ang service na ito ay libre, federally required at para sa lahat ng passengers na mahirap maglakad ng malayo, madaling mapagod o may kahit anong discomfort paglalakad, say malalaking terminal at kung senior ka, automatic na pasok ka sa criteria ganito. Ang proseso, sabihin ng gate-to-gate transfer, sasalubong sila. Say first flight mo ihahatid ka sa connecting gate, hindi ka papatakbuhin. Hindi ka iiwan sa gitna ng airport, hindi ka mawawala o maliligaw, hindi ka ma-stress kung delayed ka at kung late. Ang unang flight mo, ang escort personnel, ay pwedeng mag-fast. Track security, pwedeng dumaan Shortcuts, pwedeng idaan ka service elevator. Pwedeng i-prioritize ka para hindi ka maiwan ng connecting flight. Ito, ang pinakamalaking benefit, no panic and no missed flights, maraming seniors ang nawawala o hindi umaabot connecting flight dahil hindi nila alam na may ganitong libreng service. Ang lesson dito, paghandaan, ang ruta hindi ang pagod, 10 free storage for mobility aids. Hindi kasama baggage limit kung dala mo ang cane walker, crutches, foldable mobility aids. Magandang balita. Hindi ito bibilang baggage allowance mo, assistive devices free. Hindi mo kailangan magbayad, hindi counted as carry-on, at may isa pang secret, pwede mong ipastore. Front closet ng aeroplano usually. Nasa harapan malapit sa first class. Hindi mo na kailangang ipasok. Overhead bin na nakakasikip at delikado. Sabihin mo lang, could you please store my cane walker in the front closet at gagawin nila? Yan dahil policy ito, may dahilan. Kung bakit importanteng nasa unahan, ang mobility aid mo, hindi ka ma-stress sa pagkuha. Hindi ka tatayo ng malayo, hindi mo sisiksikin. Ang sarili mo aisle, hindi mo maiipit. Ang kamay overhead bin, hindi ka malalagay risk na matumba. Kung kailangan mo ng tulong para kunin ito pag landing, sabihin mo lang, can I have my mobility aid ready for deplaning at ihahanda nila ito bago pabuksan. Ang aircraft door ito, ang uri ng service na nagdudulot ng peace of mind at tunay na dignity para senior. Travelers, maraming seniors, ang hirap sa airport dahil akala nila kailangan KOTisin. Kailangan hindi ako mag-abala, kaya naman konting tiis lang, pero ito ang katotohanan. Ang airport system ay hindi natural para katawan ng isang taong lampas. 6 na PU mahaba. Ang lakaran maingay, magulo, nakaka-overwhelmed, kaya ginawa ang mga services na ito hindi para sa special treatment, kundi para fairness, stoic principle. Ang tunay na lakas ay hindi pagiging martir,
Ang tunay na lakas ay ang karunungang protektahan ang sarili. Kung meron ng libreng tulong, libreng shortcut at libreng assistance, bakit hindi tatanggapin ang hindi mo hiniling? Hindi mo matatanggap at ang hindi mo alam. Hindi mo mapapakinabangan ngayon. Alam mo na Part 3, In-Flight Comfort and Dignity Secrets. Pagkasarado na ng pinto ng eroplano, ang mga flight attendant na ang magiging pinakatulong mo sa buong biyahe, wag mahiyang humingi ng kahit anong bagay na makakatulong para maging mas komportable, mas ligtas at mas magaan. Ang Flight Mo 11 help with carry-on luggage. Mas mahalaga ang kaligtasan kaysa pagpapakita ng lakas. Sa opisyal na policy ng airlines, sinasabi na ang pasahero ay dapat kayang buhatin ang sarili nilang carry-on papunta sa overhead bin, pero sa totoong mundo, lalo na para sa seniors, ibang usapan. Yan kapag senior ka, automatic natutulungan ka ng crew. Basta magsabi ka ng maayos at maaga, maraming seniors ang pilit nagbubuhat ng mabibigat na bag dahil nahihiyang humingi ng tulong. Pero ito ang problema, maraming injury. Ang nangyayari dito, pilay sa balik at sakit, sa likod muscle strain o biglang pagkadulas dito papasok. Ang stoic wisdom, humility over pride. Mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa pagpapakitang kaya mo PA. Kung hindi kaya, wag ipilit. Pag-akyat mo ng eroplano, sabihin mo agad sa crew, "Can I please get help lifting my bag?" Mas gusto PA nila na humingi ka ng tulong kaysa bigla kang masaktan habang nagbubuhat. Mas safe para sa lahat at trabaho nila ang tumulong at ito. Ang totoo, mas inuuna ng crew ang seniors kaysa younger passengers kapag may overhead bin concerns. Hindi ka abala. Hindi ka pabigat, karapatan mong maging ligtas. 12 comfort kit request. Libre kung may stock at mas nauuna. Ang seniors, maraming hindi nakakaalam na kahit hindi international flight madalas, may extra items ang crew para magbigay ng kaunting comfort blankets, small pillows, eye shades, earplugs. Hindi ito ina-announce pero available ito kapag may extra stock. Simple lang humingi. Kahit do you have an extra blanket or pillow, mas inuuna. Ang seniors, bakit kasi mas mabilis silang giniginaw, mas kailangan nila ng neck support at mas prone sila sa discomfort kapag matagal. Ang upo. Hindi ito special treatment. Ito ay reasonable accommodation kapag malamig. Ang cabin o kung gusto mong suportahan. Ang likod mo, sabihin mo lang kung may natitira pang blanket. Sa'yo ibibigay. Yan bago sa ibang mas bata. Remember, ang comfort safe flight ay hindi about luxury. Ito ay tungkol sa kalusugan at dignidad. 13 free seat swaps for comfort or medical needs. Lalo na kung malayo ka sa CR, kapag nasa maling upuan ka, halimbawa masyadong malayo sa lavatory, pwede kang humingi ang tulong para mailipat sa mas convenient na lugar pagkatapos ng boarding. Ito yung hindi alam ng maraming seniors. Kung may bakanteng seat na mas malapit sa lavatory o mas maluwag o mas madaling galawan, may chance na ililipat ka ng crew. Libre. Bakit libre? Dahil kung medical or comfort need allowed. Ito sa airline guidelines. Hindi mo kailangan explain ng mahaba, sabihin mo lang, "Hi, I have trouble walking long distances. Is there a closer seat available?" Kung may extra legroom seat na free, after takeoff minsan dun ka ilalagay. Hindi guaranteed pero mas mataas ang chance para sa seniors. Minsan kahit hindi mo bayad ang seat na yon, ma-upgrade ka dahil mas safe para sa'yo, mas convenient for the crew, mas maiwasan ang potential medical issue mid-flight. Ito ang flight secret na hindi ina-announce pero available. SEO 14 assistance with seat mechanisms, huwag pilitin. Tumawag ka na lang, maraming seniors ang nahihirapang i-adjust. Ang recline button tray, table armrest, latch, seatbelt. Extension, maluwag na seat buckle. Minsan sobrang stiff ng buttons, lalo na sa older aircraft. Hindi ito kasalanan mo, talagang matitigas sila minsan at kailangan ng tamang teknik. Ang pinakamalaking pagkakamali, pinipilit at doon nagkakasakit. Ang pulso, kamay at balikat. Kung nahihirapan ka kahit kaunti, pindutin mo lang ang call button, walang nakakainis. SA crew, kung tumawag ka ng maayos, ang ayaw nila ay iyong nagpipilit tapos biglang nasaktan, sabihin mo lang, "Could you help me adjust my seat? The lever feels a bit stiff." 2 segundo lang, yan SA crew at kabisado nila ang bawat upuan, bawat latch, bawat trick para maayos. Ang seat mo, mas ligtas ka, mas madali para SA kanila. 15 deplaning assistance and door 2. Door escort dignity until the last step. Pagdating ng landing, maraming seniors ang nagmamadali para makalabas. Pero hindi ito kailangan at minsan delikado. PA. Alam BA ninyo na pwedeng kayo ang huling lumabas ng hindi nagmamadali at may tulong mula sa crew. Kung mabagal kang tumayo, nahihirapang abutin ang bag o gusto mo lang ng extra time, sabihin mo lang, "Can I deplane last? I need a
Bit more time, papabayaan ka nilang umupo hanggang essay lumabas ang lahat. After that, personally, kang tutulungan ng crew kunin ang bag mo, siguraduhing hindi ka nagmamadali, ihatid ka palabas ng aircraft door at kung may wheelchair. Service ka tuloy. Tuloy ito, aircraft door gate. Baggage claim exit sa sakyan mo, this is called door-to-door assistance at free ito. Hindi ka iiwan ng staff hanggang hindi ka ligtas na nasa labas ng terminal. At ito, ang pinakamagandang parte ito, ang pinaka-dignified, pinaka-stress-free way para matapos ang flight mo, hindi ka papayat ng lakas. Hindi ka maghahabol ng tao at hindi mo kailangan makipagsiksikan. Ang buong part 3 ay tungkol sa isang malaking prinsipyo. Ang dignity at comfort mo ay hindi bonus karapatan mo. Hindi mo kailangan magtiis. Hindi mo kailangan magpakahirap at hindi mo kailangan mahiya. Ang eroplano ay hindi para sa bata lang. Ang eroplano ay para sa lahat, lalo na sa seniors na nagbiyahe na ng mas matagal, mas malayo at mas malalim kaysa sa karamihan ng pasahero. Kung may tulong na makakapagpagaan ng flight mo, humingi ka. At kung may comfort na dapat sa'yo tanggapin mo. Yan ang tunay na stoic wisdom, alagaan ng sarili ng may tapang, may katalinuhan at may dignidad. Pagkatapos ng lahat ng tips na ito, may isang bagay na gusto kong i-emphasize. Ang biyahe mo bilang senior ay hindi dapat puro tiis, dapat ito ay comfortable, lites at may dignidad. Maraming seniors ang tahimik lang. SA flight. Hindi humihingi ng tulong. Hindi nagsasabi ng pangangailangan at hindi ginagamit ang mga libreng serbisyo na ginawa talaga para sa kanila. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil ayaw nilang maging abala. Pero ang totoo, mas madali. Ang trabaho ng crew kapag komportable ka, mas ligtas. Ang flight kapag hindi ka nagpipilit, mas maayos. Ang experience kapag humihingi ka ng tulong, kung kailangan iyan. Ang stoic wisdom ng modernong paglalakbay. Ang hindi mo kontrolado, hayaan mo, pero ang kaya mong ayusin mo. Hindi mo kontrolado ang turbulence, ang sikip ng upuan o ang haba ng pila, pero kontrolado mo kung paano mo ihahanda ang katawan mo, paano ka humihingi ng tulong at paano mo poprotektahan ang sarili mo. Kung may hindi ka maabot, sabihin mo. Kung may masakit habang nakaupo, i-adjust natin. Kung gusto mo ng blanket or mas malapit na upuan, i-request mo. Kung gusto mong bumaba ng dahan-dahan, sabihin mo, SA crew, hindi ka pabigat. Ikaw ay pasahero na may karapatan sa comfort at respeto. Kung may kilala kang senior na mahilig bumiyahe, pakishare. Yung video na ito, kanila maraming mga tips na ito ang hindi nila paalam at baka ito ang magpabago sa susunod nilang flight. At kung gusto mo PA ng travel, secret straight from the cabin crew. Don't forget to subscribe. See you again at cruising altitude.